Sa ilalim ng karagatan, isang submarine na tinatawag na K-599 Sebastopol ng Russian Federation ang nag-eeksperimento sa kanilang bagong likhang killing machine na tinatawag na Entity, na nagbibigay sa kanila ng kakaibang mga kapabilidad. Habang nag-eeksperimento, nakita nila ang isang submarine ng kaaway na naglunsad ng mga torpedo sa kanila kaya inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na kontrahin ito, ngunit nabigo sila. Inihanda nila ang kanilang mga sarili para sa atake habang hinihintay ang torpedo ng kaaway, ngunit walang nangyari dahil ang kaaway na torpedo ay biglang naglaho mula sa radar. Napagtanto ng kapitan na malamang ay nagkaroon ng bug sa system kaya inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na kunin na pabalik ang kanilang mga torpedo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanilang sariling torpedo ay hindi nagre-respond sa kanila at sa halip ay tinamaan nito ang kanilang submarine, na pinatay ang lahat ng sakay. Sa ibang lugar, maingat na pumasok ang isang lalaki sa isang bodega, nang biglang lumitaw si Ethan Hunt mula sa dilim. Umalis ang lalaki matapos ibigay kay Ethan ang bag na naglalaman ng impormasyong kailangan niya tungkol sa bago niyang misyon. Inatasan si Ethan na kunin ang isang susi na may dalawang bahagi, ngunit hindi tinukoy kung para saan ang susi dahil ito ay confidential. Sinabi rin kay Ethan ang tungkol kay Ilse Faust, ang kanyang kaibigan na ngayon ay may nakapatong na $50 million sa kanyang ulo. Sinasabing si Ilsa ay may kalahati ng susi, at kailangan itong kunin ni Ethan mula sa kanya. Naglakbay si Ethan sa Arabian Desert at sinundan ang mga bounty hunter sa isang maliit na bayan sa gitna ng disyerto. Dito nagtatago si Ilsa, at kalaunan ay nakita niya si Ethan sa pamamagitan ng binocular. Nalaman rin ng mga bounty hunters ang kinaroroonan ni Ethan kaya hinabol nila ito, ngunit tinulungan siya ni Ilsa sa pamamagitan ng sniper. Nang makarating sa mga bahay si Ethan, nakipagpalitan siya ng putok sa mga bounty hunters kung saan napatay niya ang karamihan sa mga ito sa tulong ni Ilsa. Umalis si Ilse sa kanyang posisyon at natagpuan siya ng isang hunter, at nang dumating si Ethan ay nakita niya itong walang malay sa lupa. Ngunit nang lapitan niya ito, bigla siya nitong inatake kaya ipinaalam ni Ethan na siya iyon at pinahinahon si Ilsa. Kinuha ni Ethan ang kalahati ng susi mula kay Ilsa at sinabihan siyang lumayo, matapos nilang sunugin ang isang patay na katawan ng hunter upang mapaniwala ang ibang mga hunter na patay na si Ilsa. Sa Washington DC, isang intelligence community meeting ang nagaganap. May mga opisyal ng iba't ibang intelligence agency ang dumalo sa meeting kabilang na si Eugene Kittredge, ang dating direktor ng IMF. Tinatalakay nila ang pang-eksperimentong artificial intelligence na tinatawag na Entity, na pinaniniwalaan nilang may sariling isip batay sa mga kamakailang kaganapan. Ang Entity ay orihinal na nilikha upang ma-penetrate at sirain ang anumang digital system, ngunit ito ay nawala na sa kontrol at ngayon ay tila may sariling isip at personalidad. Kung minsan ay kumikilos ito tulad ng isang virus sa computer, tapeworm o botnet na sumisira sa lahat ng digital na impormasyong nakakakontak nito bago tuluyang mawala, na nagpapahiwatig na ang Entity ay naging sensitibo. Pinutol ni Kittredge ang usapan at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa susi na pinaniniwala ang magbibigay daan sa kanila na kontrolin at i-deactivate ang Entity. Binanggit niya rin si Ilsa, na pinaniniwala ang napatay ng mga bounty hunters at ang lalaking inupahan niya ay malamang na nakuha ang susi ngunit ayaw nitong magpakita. Habang nag-uusap sila, iniabot sa kanya ng assistant ni Kittredge ang isang gas mask bago naghagis ng smoke bomb na naging dahilan ng pagkawala ng malay ng lahat maliban sa kanya at kay Kittredge. Pagkatapos ay tinanggal ng assistant ang kanyang hyper-realistic mask, at nalamang si Ethan pala ito na nag-disguise upang makapasok sa meeting. Inamin ni Kittredge na siya ang naglagay ng bounty sa ulo ni Ilsa, ngunit ipinaalam niya kay Ethan ang kanyang kinaroroonan dahil alam niyang nagtitiwala si Ilsa kay Ethan at malamang nakusang loob na ibibigay sa kanya ang susi. Ipinakita ni Ethan ang susi kay Kittredge na nagpapahiwatig na nagawa niya ang misyon, ngunit hindi ito ibinigay sa kanya. Naniniwala si Ethan na walang sinuman, kahit na ang gobyerno, ang may karapatan na kontrolin ang Entity, kaya siya mismo ang nagpasya na sirain ito. Isang telepono ang tumunog na sinagot ni Kittredge, at nagsuot si Ethan ng hyper-realistic mask na kamukha ni Kittredge upang makatakas doon matapos mawalan ng malay si Kittredge. Kasama ang kanyang mga kagrupo sa team na sina Benji Dunn at Luther Stickle, naglakbay sila patungong Abu Dhabi International Airport upang hanapin ang buyer at may hawak sa kalahati ng susi. Matapos iwasan ang mga ahente ng agency na ipinadala upang hulihin siya, sinundan ni Ethan ang lalaking buyer ngunit isang babae ang nakabunggo sa lalaki at inagaw ang susi sa kanya kaya sinimulan itong sundan ni Ethan. Napansin ni Benji ang bagahe na naglalaman ng nuclear explosive na papunta sa eroplano kung saan sasakay si Ethan kaya umalis siya upang i-defuse ito habang si Luther ay nanatili upang gabayan sila sa misyon. Kinilala ni Luther ang babae bilang si Grace, isang propesyonal na mandurukot.
Sinadya ni Ethan na mabangga si Grace at nakumbinsi itong magtrabaho kasama niya kapalit ng pera. Pinuntahan nila ang buyer habang sinasagot ni Benji ang psychometric test upang ma-defuse ang bomba. Gayunpaman, isang hindi kilalang babae ang lumapit sa buyer at pinatay ito. Pagdating ni na Ethan at Grace, nakita nila ang buyer na nakaupo, at pinanood ni Ethan ang paglapit ni Grace sa lalaki bago ito isama paalis noong mapagtantong patay na ang buyer. Sa wakas ay sinabi ni Luther kay Ethan ang tungkol sa bomba at tinalikuran ni Ethan si Grace habang nakikipag-usap siya kay Luther. Nang sa wakas ay nagawa ni Benji na i-defuse ang bomba, napagtanto niya na wala naman pala itong laman. Doon lang din napagtanto ni Ethan na mabilis na ninakaw ni Grace ang susi sa kanya at umalis nang hindi niya napapansin. Nakita ni Ethan ang isang lalaki sa salamin na biglang nawala, kaya inutusan niya ang mga kasama na itigil ang misyon at umalis kaagad habang hinahabol niya si Grace, ngunit kalaunan ay hindi nagtagumpay. Pumunta si Grace sa Roma kung saan siya dinala ng mga otoridad matapos nilang makatanggap ng tawag tungkol sa paglalarawan sa kanya bilang isang kriminal. Dinala si Grace sa isang opisina kung saan nalaman niyang si Ethan pala ang tumawag ng pulis at nagpanggap na abogado nito upang mapuntahan siya. Nangako si Ethan na ilalabas siya dito kapalit ng kailangan niyang impormasyon mula kay Grace. Inamin ni Grace na inutusan siyang nakawin ng kalahati ng susi na hawak ni Ethan at ihatid ito sa Venice. Nakarating na ang mga ahente ng agency upang hulihin si Ethan, kaya agad na tumakas ang dalawa ngunit noong dumaan sila sa silid na puno ng mga tao ay nagpanggap si Grace na minulesya siya ni Ethan upang magawang makatakas ng mag-isa. Ninakaw ni Grace ang isang police car upang makaalis doon, ngunit nasundan siya ni Ethan gamit ang motor na ninakaw din nito. Biglang binangga ang sasakyan ni Grace at ang may gawa ay si Paris, ang pumatay sa buyer at humahabol din sa kanilang dalawa ni Ethan sa utos ng isang lalaking nagngangalang Gabriel. Niligtas ni Ethan si Grace mula sa mga tauhan ni Paris, ngunit na-corner din sila ng mga pulis at dumating din ang mga ahente ng agency na nag-utos sa kanila na isuot ang posas. Biglang nakigulo si Paris at pinaputukan ng mga ahente, kaya ginamit ng dalawa ang pagkakataon upang makatakas gamit ang isa pang nakaw na sasakyan ngunit hinabol sila ni Paris, mga ahente at pulisya. Nang magawang mawala sa pagbuntot ang mga humahabol, iniwan nila ang kotse at gamit ang kanyang telepono ay kumuha si Ethan ng bagong sasakyan upang magamit. Muling sinundan sila ng mga opisyal, hanggang sa magawa nilang tuluyang maiwan ang mga ito noong pumasok sila sa loob ng subway sa gitna ng riles. Nagawa ni Grace na makatakas sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang kamay mula sa posas at iniwan si Ethan na nakaposas sa manibela. Pinalaya ni Ethan ang sarili sa pamamagitan ng pagtanggal sa manibela at tumalon sa gilid bago sumalpok ang tren sa kotse. Umalis siya sa subway at muling nakipagkita sa kanyang koponan na kasama si Ilsa, at ang lahat ay nagkaisang sumang-ayon na tulungan si Ethan na kunin ang susi at sirain ang entity. Sa isang pulong, nalaman nilang dadalo si Grace sa isang midnight party na hino-host ni Alana Mitsaples. Napag-usapan din nila si Gabriel, na naghahabol din sa susi. Ipinakita ni Luther kay Ethan ang footage ng camera mula sa airport kung saan nakita ni Ethan si Gabriel, na tila pinoprotektahan ng entity. Kinagabihan, naglakbay ang team patungo sa party habang si Grace ay nakarating na doon. Nilapitan siya ni Gabriel at binabantayan sila ni Paris mula sa di kalayuan. Sinubukan ni Gabriel na makumbinsi si Grace na magtiwala sa kanyang mga salita, ngunit biglang lumapit sa kanila si Ethan at Ilsa na nakalusot sa party. Di nagtagal ay dumating din sa lugar si Alana, at napagtanto ni Grace na siya pala ang nag-utos sa kanya na kunin ang susi. Nang hilingin ito ni Alana, sinenyasan ni Grace si Ethan na i-distract ang bantay, at nang magawa ito ay kumilos si Grace na tila tatakbo, ngunit pinigilan siya ng guard at ginamit iyon ni Grace upang ilagay ang susi sa suot ng gwardya. Dinala sila ni Alana sa isang VIP area kung saan nalaman ni Ethan na si Alana ang may kalahati ng susi at kumampi kay Gabriel, na siya lang nakakaalam kung paano ma-unlock ang entity. Sinabi ni Gabriel na ipinangako sa kanya ang kumpletong set ng susi kapalit ng buhay ng isang tao, at binalak ni Gabriel na patayin si Grace o si Ilsa. Dito ay napagtanto ni Ethan na ginagamit ng entity si Gabriel dahil alam nitong malapit na itong sirain ni Ethan at natatakot. Sinubukan ni Ethan na pakiusapan si Alana na tulungan siyang kumpletuhin ang susi at gayon din ang ginawa ni Gabriel. Binalaan ni Gabriel si Alana na papatayin siya ng entity kung tutulungan niya si Ethan, ngunit alam din ni Alana na mamamatay ang lahat kung tutulungan niya si Gabriel. Sa huli, piniling tulungan ni Alana si Gabriel, na masayang umalis matapos magtagumpay. Sinubukan ulit ni Ethan na pilitin si Alana ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya't nilabanan niya ang lahat ng mga guard habang hinahabol ni Ilse si Gabriel at si Grace ay sinusubukang tumakas. Nang pigilan siya ng gwardya na may susi, ninakaw ni Grace ang susi bago magawang tuluyang makatakas sa lugar.
Pinatumba ni Ethan ang gwardya, bago sinimulang habulin si Grace sa tulong ni Benji bilang kanyang navigator. Ngunit kalaunan ay nalaman nilang hindi si Benji ang nagdidirekta kay Ethan, at sa halip ay ang mismong entity na pinasok ang kanilang system upang iligaw si Ethan. Sinabi ng entity kay Ethan na huli na siya dahil malapit nang makarating sa tulay si Grace kung nasaan si Gabriel, ngunit sinabi ng entity na kayang makapunta ni Ilse doon. Na-corner si Ethan ni Paris at ng isa pang tauhan, at nilabanan niya ito habang si Grace naman ay nilabanan din si Gabriel. Sa sandaling pinatumba ni Ethan ang dalawa, nagpasya siyang hindi tuluyang patayin si Paris na wala ng laban, at agad siyang umalis upang tulungan sina Ilsa at Grace. Napatumba na si Grace ni Gabriel, at lumitaw si Ilsa na may dalang espada at nilabanan ang lalaki. Gayunpaman, nagawang mapatay ni Gabriel si Ilsa noong masaksak niya ito sa puso, na labis na ikinalungkot ni Ethan na huli nang dumating sa lugar. Kinabukasan sa kanilang hideout, patuloy na nagluksa si Ethan habang nakausap ni Luther si Grace, na nakaramdam ng konsensya dahil iniisip niya na siya ang dahilan kung bakit namatay si Ilsa, ngunit tiniyak ni Luther na hindi siya ang dahilan. Pumasok sina Ethan at Benji at inalok ng tatlo si Grace na sumama sa kanila at maging isang ghost tulad nila, dahil ang pananatili niya ay magdadala lamang sa kanya sa napakaraming problema na maaaring magresulta sa pagkakakulong o kamatayan. Ipinaalam nila kay Grace ang susunod na plano at binigyan siya ng pagpipilian kung gusto niyang umalis pagkatapos ng plano o manatili sa kanila. Naghanda sila para sa plano, at sinabi ni Luther kay Ethan na natatakot ang entity sa kanya dahil habang iniisip lamang ng iba ang pagkontrol dito, si Ethan lang ang may gustong pumatay sa entity. Binalaan ni Luther si Ethan na huwag harapin si Gabriel kapag nakuha na niya ang kalahati ng susi kay Alana, dahil mamatay man si Ethan o mapatay si Gabriel, mananalo pa rin ang entity ngunit kailangan nilang ligtas si Gabriel dahil siya lang ang nakakaalam ng pag-unlock ng entity. Kaya sinabi niya sa kanya na mas mabuting umalis ng tren si Ethan nang ligtas at nasa oras. Nagkaroon ng problema ang team nang masira ang device na lumilikha ng hyper-realistic mask sa paggawa ng mukha ng guard na gagamitin sana ni Ethan bilang disguise. Kaya para ipagpatuloy ang plano, si Grace ay magdi-disguise bilang Alana at sumakay sa tren ng mag-isa, habang si Ethan ay maghahanap ng ibang paraan upang makapasok ng hindi nahuhuli. Nagsimula na ang plano sa loob ng tren kung saan dapat na makikipagkita si Alana sa buyer ng kompletong susi. Pinatumba ni Grace ang totoong Alana at nag-disguise bilang siya, bago tuluyang makipagkita sa buyer, na lumalabas na si Kittredge pala. Samantala, nakipagpulong sina Gabriel at Paris kay Denlinger, na nagmungkahi ng isang alyansa sa pagitan nila at ng entity. Ipinaliwanag ni Denlinger na ang early version ng entity ang dahilan kung bakit nawasak ang Sebastopol submarine at naniniwala siya na ang unang bersyon ay nasa hard drive ng computer ng submarine. Kung gagamitin ang kompletong susi sa hard drive na iyon, makokontrol o masisira ito ng sinumang mag-a-access sa entity. Sinabi rin ni Denlinger na siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ang Sebastopol, sa pag-aakalang papayag si Gabriel na makipagtulungan sa kanya. Ngunit pinatay siya ni Gabriel dahil mayroon na siyang impormasyon na kailangan niya, at tinangka niya ring patayin si Paris dahil alam din niya na pagtataksilan siya nito at sasabihin kay Ethan ang lahat ng nalalaman niya dahil hindi siya tuluyang pinatay ni Ethan kanina. Lumaban si Paris ngunit nagawa siyang masaksak ni Gabriel ng kutsilyo bago ito umalis. Samantala, ibinigay ni Grace ang mga susi kay Kittredge, at kinumpleto nito ang dalawang parte ng susi bago mag-decrypt ng bayad para dito. Sa kabilang banda, nagising na si Alana at nahihilong lumabas ng kwarto. Samantala, tumalon si Ethan mula sa isang bangin at binuksan ang kanyang parachute upang makasakay sa tren. Nang matapos na ang pag-decrypt para sa bayad ng susi, hindi ito tinanggap ni Grace at nagkunwaring ibinigay ang susi kay Kittredge ng libre. Kinamayan niya si Kittredge at palihim na ninakaw ang kumpletong susi mula sa kanyang bulsa bago tuluyang umalis. Biglang dumating ang tunay na Alana, kaya napagtanto nila na ang nakatransaksyon nila ay peke at ninakaw ang susi. Naabutan nila si Grace at hiniling na ibigay ang susi bago nila siya patayin, ngunit biglang dumating si Ethan at nailigtas si Grace, ngunit nagawang makuha ni Gabriel ang susi at nagtangkang tumakas. Hinabol siya ni Ethan sa taas ng tren, at doon naganap ang away. Naglaban ang dalawa sa umaandar na tren kung saan naglabas ng kutsilyo si Gabriel, ngunit nagawa ni Ethan na mapatumba ito at itinutok ang patalim sa kanyang leeg. Biglang dumating ang mga agent ng ahensya na nasa tren din upang hulihin si Ethan at tinutukan nila ito ng baril. Sinamantala ni Gabriel ang kaguluhan at nagpas siyang magpahulog sa tren na bumagsak sa isang truck at nagawang tuluyang makatakas. Kinausap ni Ethan si Jasper, ang leader ng agent, at hiniling sa kanya na utusan ang mga tao na pumunta sa pinakalikuran ng tren dahil nag-set up si Gabriel ng bomba sa tulay na dadaanan nila.
Nakipagkita si Ethan kay Grace at ipinakita ang susi na nagawang madukot kay Gabriel bago pa ito makatakas. Sumabog ang mga bomba sa tulay, at nahihirapan ang dalawa na makaligtas sa nahuhulog na bagon. Nang malapit na silang mahulog, biglang dumating ang sugatan na si Paris upang tulungan sila. Dahil sa tulong nito, nagawa ng dalawa na makaligtas bago pa mahulog ang bagon. Dahil sa mga natamong sugat, napaupo si Paris dahil sa panghihina. Ipinakita ni Ethan sa kanya ang susi, kaya sinabi ni Paris ang lahat ng narinig niya tungkol sa Sebastopol submarine bago tuluyang mamatay. Dumating sina Jasper upang arestuhin si Ethan, kaya nagmadaling umalis ito ng mag-isa dahil isang tao lang ang kayang dalhin ng parachute. Sinuri ng kasama ni Jasper ang walang malay na si Paris at nalamang ligtas ito. Nilapitan at kinausap ni Kittredge si Grace, at sinabi ni Grace sa kanya na sinabihan siya ni Ethan na magtiwala sa kanya at binigyan siya ni Kittredge ng pagpipilian, at pinili niyang sumali sa IMF. Sa huling eksena, lumapag si Ethan at nakipagkita kay Benji na naghihintay sa kanya. Ipinakita niya kay Benji ang susi, at umalis silang dalawa upang hanapin ang entity. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.